Good evening, everyone po. Can I ask everyone to stand? We're going to be having a short service po as we honor the life of Nanay Daisy. And good evening, everyone din po sa mga nasa online. Let's worship together po. Come on, let's sing. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. You say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence tonight, Lord. Your eyes on the sparrow, in your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw me as your love and grace demands. I will run
is on the sparrow. Your hand it comforts me. Thank you, Jesus. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose as angels understand. For your glory, may you draw me as your love and grace demands. And I will run to your words of truth. Not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Thank you for your grace, God. Tuloy nga po, Panginoon, na sa inyo lang po ang aming pag-asa. Ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may sulirahan man, palagi ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligiran ay magdilim, Jesus. Kahit akong niramin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin
Inibig mo ako noon, inibig mo ako noon, inibig mo ako noon, May we call Pastor Curly po for opening prayer. Lord, sa gabi pong ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at nagpupuri at sumasamba sapagkat ang bawat araw ay kayo po ang nagtakda at kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa araw-araw ay tunay po hindi kayo nagkulang at hindi kayo nagpabaya sa amin at sa mga nagmamahal sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy po namin dinadalangin ang Panginoong Koryo. Patuloy niyo po silang bibigyan ng kalakasan, Lord, at kapayapaan. At ganun din po sa bawat sa amin, at tutungoy sa inyong mga salita. Palakasin niyo po at encourage kami sa inyong harapan na kayo po ang aming sinasampalatayan sapagkat kayo po nagbigay sa amin ng lubos na biyaya, kagalakan at pag-asa. Mula po sa aming Panginoon Jesus. Amen. Hindi po natin maiwasan, maging sa buhay po natin, dumarating yung pagpapaalam at dumarating din yung welcome. Sa dalawa, pag pinapili tayo, mas gusto natin yung dumarating kaysa nagpapaalam. Maging tayo ay uuwi ng probinsya o sa abroad, kapag ikaw ay aalis, nalulungkot yung iniiwanan. Pero pag parating ka, ang laking kagalakan sapagkat mag-meet kayo ulit. Malungkot, maging sa pamilya nating lahat sapagkat hindi lamang ang pamilyang Koryo ang nakaranas ng ganito, kundi lahat po tayo. Si nanay ay lumisan at mas malungkot, no? Pero pwede namang bumalik agad. Ganun din po sa atin, mayroong mga kapatid at anak ni nanay na darating at alam ko sa isang buwan may aalis. No? So ganun yung buhay natin. Pero minsan, nagiging kagalakan kapag pabalik na. Nalimutan natin nung tayo ay iniwanan pag nandun na. Pag alis ng may bahay ko, si Wyatt, mula kina Krisen, sigurado ay malungkot doon, no? Lalo si Sen at saka kina BJ. Masaya naman kami kasi parating siya sa amin. No? Nung kami naman ang umalis, kami din sila naman ang malungkot, kami naman din ang masaya. So kung titingnan natin, ang buhay po natin ay gano'n. Kagabi ay malungkot ang mga alagad sapagkat ang ating Panginoon ay aalis. Pero dito sa babasahin natin, meron pala, darating ang panahon, imimit tayo ng ating Panginoon. Or, imimit natin ang ating Panginoon. Hindi po sa airport, hindi sa pantalan, kung hindi ang sabi po ay sa alapaap. Napakaganda. At matutungayan po natin yan sa banal na kasulatan. Habang umaaway, tinitingnan ko si nanay, pagkat idinidikit ko po yung sulat din ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 na binanggit niya na ang ating katawan ay talagang iiwanan natin. At binanggit niya doon, ginamit niya yung salitang tent, hindi building. Kasi nga naman, ang tent, temporary. Ang building, pag kukumpara natin, at may pundasyon, mas permanent siya. At ang sabi ni Pablo, tayo po ay nakatira sa tent.
Lahat tayo. So yung katawan natin, yung physical body, it's just like we are living in a tent. That means transient at hindi permanent. Kahit alam natin, nalulungkot tayo, di ba? At hindi natin iniisip na darating ang isang araw na tulad nito. Pero wala tayong magawa sapagkat, kumbaga sa salita ay parang nilagay ng tadhana. Pero biblically, nangyari po yan sapagkat pumasok yung kasalanan. Kaya ang kamatayan po ay naranasan ng tao na parang naging sumpa. Pero tayo po ay wala na sa par sapagkat ang ating Panginoon Yesus po ay nagbayad ng ating mga kasalanan. At pag tinanggap natin ang kabayaran niya na tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, ang sabi po doon, tayo pinalaya. Saan tayo pinalaya? Mula sa sumpa ng kasalanan. Kaya pwede po tayong mamuhay. Ang sabi ni Pablo, we are now overcome. And since we receive not only the salvation and the forgiveness of our sins, but also the Holy Spirit, which is given to us as a guarantee na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya yung ating kaisipan at buhay at paglakad, ay hindi na po tayo lang ang lumalakad. Kasama po natin ang Diyos sa pagitan ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Yan yung kung tinanggap natin ang ating Panginoon sapagkat ipinangako niya na ang Banal na Espiritu ay papasok sa iyo at mananatili at i-guide ka niya at titira sa iyo at kasama po natin siya. Kaya pala kahit po tayo ay mayroong mga ganitong sitwasyon, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sapagkat alam po natin na tayo ay nabubuhay, hindi lamang po dito sa lupa, sabi nga ni Pablo. Kaya sabi po ni Pablo sa Korinto, sabi niya, kung ang pag-asa natin ay dito lamang sa lupa, o kaya ibang sinasabi niya, kung ang ating Panginoon sa Kristo ay sinasampalatayanan natin dito lamang sa lupa, hindi tayo na pinakamiserable. Pero hindi, higit po ang ating pong pag-asa at sinampalatayanan po ay hindi po rito sa lupa. Kung hindi ang ating sinampalatayanan, ang ating Panginoon, ay yung pangako na tayo po ay magkakasama. Kaya po si Nanay Porio, pansamantala nahiwalay sa inyo sa atin. Ginamit yung term ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, ang ganda eh. Kaya meron pong kasiguraduhan ng kaligtasan sa presensya ng Panginoon. Kasi sabi po doon, binanggit niya kasi pinagpipili siya dahil hindi niya alam kung hanggang kailan mabubuhay si Pablo, no? Kaya ang binanggit niya is present in the body, away with the Lord. Kasi buhay pa siya. Pero ang gusto niya is absent in the body, present with the Lord. Si Nanay, absent in the body, present with the Lord. Doon na siya. Pero siyempre, kasama natin ang Panginoon. Pero hindi pa natin po nararanasan yung karanasan niya. Tayo po ay present in the body, away from the Lord. Pero darating ang pagkakataon na makakasama po natin. Ako, meron akong expectation, hindi lamang po doon sa pag-alis ko dito sa mundo, kundi sa pagdating ng ating Panginoon, sapagkat meron akong mga mahal sa buhay na gusto kong mami. Kasi po, magkikita pa rin tayo. Kaya maraming katanungan dyan, magkakakilala pa ba tayo? Yung bang mukha natin, hindi magbabago. Sabi ko kasi yung mga alagad, nakikilala nila si Moses, sina Elijah, at ang Panginoon, di ba, nung nabuhay siya, nakilala siya. At pagka tayo ay nabuhay, tayo ba ay espiritu? Well, ang sabi, may katawan tayo. Pero ang katawan natin, ang sabi po ay hindi na katawan nabubulong. Kung hindi ito ay katawang panglangit. In-expound yan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. At ang sabi niya, ang mga hayop may sariling katawan.
tayo meron din, may katawang panglupa at may katawang panglangit. Ang espiritu ni Nanay Porio ay kasama ng Diyos. Ang katawan niya, andito pa. Darating ang pagkakataon, tinatawag na pag-agaw, at saka yung pagbibigay ng katawan sa atin, bibigyan tayo ng bagong katawan, and then we will be with the Lord forever. So, hindi na tent ang tawag. Building na ang builder ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, ganito po. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds, ito na po yung sinasabi natin, to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Amen. Kaya pala nung bata ako, may kantang, there's going to meet the Lord in the air. Hindi ko na makanta, pero there's going to be a meeting in the air with a sweet, sweet by and by. So, yung kantang yun ay dito po kinuha sa 1 Thessalonians chapter 4. So, ang ina-expect natin ay hindi na goodbye. It is the Lord welcoming us. We will meet the Lord in the air. Sana mamaya na yan, ano? Sana ngayon na yan. Kaya pala mayroong pag-agaw dito yung tinatawag na rapture, bagamat wala yung salitang yun. Na mabilis lang, di ba? In the twinkle of an eye. At kaagad, kaya may feel na yung mga tao na maaaring hindi sumampalataya at manalig sa ating Panginoon ay may iwan. So there will be chaos. Pero ang maganda, masigurado natin na tayo ay kasama na kung darating na ang Panginoon at ang pag-agaw, kasama tayo dun sa pag-ibig. Napakaligaya. Sa airport, napakagandang tingnan ng mga umuuwi at yung nagsasalubong. Itong naranasan natin. Kahit gutom at hinihintay na. Alam mo, tinitingnan lagi, yung nakapastil. Aray. Di ba? Anong tawag doon? Yung landing na? Touchdown. Di ba? Ayaw natin ng delay. Lalo cancel. Ako, naranasan ko na pong ma-cancel. Ang lupit. Pero pag naghihintay ka, ang gusto mo, pag nandun na, arrive. Kahit hindi pa nakikita at hindi pa lumalabas, may expectation ka na, di ba? At ang sabi mo sa prayer mo, Amen, arrive. Kasi yun ang pinakamagandang balita sa hinihintay mo. Kasi dumating na. And I tell you, brothers and sisters, there will be a time, one of these days, we will arrive. The Lord will arrive. We will meet the Lord in the air. Gusto niya ba? Ako, gusto ko na yan. Bakit? Kasi yan ang pinakamaligaya na ating pong mararanasan
sa buhay natin. Kaya pala ang sulat ni Pablo, huwag tayong ma-uninformed. Ang tawag niya, paulit-ulit, maging sa aklat po ng mga gawa, yung namatay kay Kristo ay hindi death sinasabi, kundi sleep or asleep. So ang tawag sa kanila, parang natutulog lang. Kung tutusin naman, totoo yun no? Tingnan mo si nanay, parang natutulog lang. Lalo na po, binanggit ito sa kanyang mga anak, na tayo, pag namatay, ang tawag po ay natutulog lang. Kasi po, ang ibig sabihin, yung katawan natin, nakahimlay. At kung mabulok man, huwag tayo mag-alala, papalitan naman talaga yun. Pero ang ating espiritu ay kasama ng Diyos. Kaya natutulog kasi naghihintay siya ng katawang panglangit. Darating pa yun. Kaya ang mga anak ng Diyos ay tinatawag na in Christ, sila po ay natutulog. Pero nakakalungkot na ang mabuting balita ay hindi natanggap ng isang tao sa magitan ng ating Panginoon. Paano yun? Masasabi natin ang Diyos ay mapagbiyaya, siya ang nakakaalam ng puso ng tao at hindi tayo. At ang biyaya ng Diyos ay higit na mas malaki kaysa sa ating mga kakulangan at mga kasalanan. Pero mas gusto natin na ayon sa kanyang mga salita ay sundin natin. Kung ang sinasabi ng Diyos ay magsisi at kumilala at tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo bilang pagbayad ng ating mga kasalanan, gagawin ko. Sapagkat gusto natin ay hindi tayo ma-uninformed, kung hindi informed. Kasi po sila nagtatalo-talo noong panahon ni Pablo. Marami sa kanilang mga kababayan at kasama doon sa church na pinapatay at namatay at maging sa karamdaman. At wala silang idea nasan sila. Kaya naisulat po ni Pablo sa Corinto, sa Thessalonica, at maging si Pedro ay nabanggit niya na ang nagiging kalagayan ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. Kasi binatay nila yan sa ating Panginoon, kaya binasa po natin ng gabing yun na mayroong lugar at may buhay na walang hanggan at meron tayo na kasama ang ating Panginoon. Ang sabi niya, that where I am, you may be also. And that's the goal. We will be with the Lord forever. Wala na po yung mga karamdaman natin, wala na yung welcome back, and wala na yung goodbye. In fact, ang sasulat ni John sa Revelation po, binasa ko po yung chapter 20. Imimensahe ko sana, baka abutin tayo ng umaga kasi ang ganda. Hanggang 21 yung the New Jerusalem, the city of God, Bagong Jerusalem. Tapos sa 21, nakita po natin, dinitali yung laki at ganda. At may binanggit pong mga ginto at mga napakagandang ganda. Kaya makikita po natin kapag babasahin natin yung mga bagay na ganito. Makukumpara po natin yung ating mga kalagayan dito, mahirap man o maganda, ay higit. Ang maraming pagpapala na darating mula sa Diyos kaysa sa atin. Ang batayan niya ay sa verse 14, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. So, kaya nga, nung ating Panginoon ay nabuhay na maguli, may sulat nga dun nung namatay siya, nagdilim, yung mga grave, nabuksan, at pagkatapos may nagbanggit ng ang Panginoon ay pumani. Ang kanyang espiritu ay mayroong mga sumama sa kanya. Kaya ang batayan po ng ating kaligtasan at ang ating pagpunta sa langit ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon na siyang nabuhay na maguli. According to the Lord's word, we tell you that we were still alive who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Parang pino-forward niya yung
video, yung senaryo. Na kung darating ang ating Panginoon, uunahin, bubuhayin yung mga namatay kay Kristo, mauna sila pagkatapos tayo. Pero napakabilis lang. At sa verse 16, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." Kaya yung salitang in Christ, dead in Christ ay yung mga sumampalataya sa ating Panginoon. They will rise first. They will first be given a new body. Mabubuhay silang muli. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with this words. Kaya po yung pangako ng ating Panginoon ay very concrete. Sa banal na kasulatan, hindi lamang malinaw ang ating kaligtasan at saka ang tinatawag natin assurance of salvation. Maging po ang kalangitan ay napakalinaw na binanggit dito na meron po tayong lugar. Kasama natin ang Diyos. At ang buhay natin from eternity to eternity, we will be with the Lord forever. Kaya kung meron mga bagay na tayo po dapat nating masigurado ngayon ay yung ating kaligtasan, ng ating kaluluwa. Kung meron po tayong dapat paghandaan, una sa lahat, ay ang paghahanda natin para sa lubungin at imit ang ating Panginoon. It's either ang tao, he will meet the Lord or she will meet the Lord as a judge or as a Savior. Ngayon, as a Savior. Then later, kung ito ay lumagpas, then nakatapon, we will meet the Lord or you will meet the Lord as a judge. Kaya, sa kasalukuyan ay nandito pa po yung pagkakataon na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon at maglingkod at paghandaan natin ang ating pagpunta at pag-meet sa ating Panginoon sa Kanyang presensya. Na hindi tayo mahihiya sapagkat ang ating buhay ay ginagawa natin kaaya-aya sa ating Panginoon. Para pagdating ng ating paghimlay, ay handa tayo. Yan po ang pinakaunang layunin natin. Nabigyan natin ang ating Panginoon ng kaluwalhatian. Nakakalungkot baka po ang maraming mga tao, maging ang mga anak ng Diyos ay maaaring maganda ang buhay dito sapagkat napakarami nilang pagkakataon at panahon nabigyan ng mga bagay ng mga material at later ay wala na ang puwang at wala ng bagay para sa Diyos. Ang prayer ko at ang prayer natin ay sasalubong tayo sa ating Panginoon. O kung tayo ay kunin ng Panginoon ay handa tayo. At malinis ang ating kalooban na ipinagkaloob natin ang lahat sa ating Panginoon. Kaya nga, bago tayo gumimlay, napakaganda na tayo po ay kausapin natin ang Diyos kada gabi. Sapagkat wala pong pwedeng magsabi sa atin kung hanggang kailan tayo. Baka later, pagpikit natin ay hindi na tayo dumila. Kaya maganda, i-confess na po natin ang lahat. At sa bawat araw, bigay natin sa Panginoon ang nalalagipan nating taon at kalakasan. Para hindi lamang meron tayong buhay na walang hanggan, kung hindi meron tayong malinis na kalooban at matuwid na pamumuhay sa harap ng Diyos. At sasabihin ng Panginoon, pumasok ka, anak ko, lingkod na tapat
sa aking kaya. Yun ang inaasam-asam. Kaysa tayo po ay hihimlay na napakaraming galit. Mga bagay na marami tayong dala. Samantalang ang Diyos natin ay naghihintay lang pala para kunin ang ating mga kasalanan at ang mga bigat natin at pagkatapos gumaang ang ating kalooban at makapamuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Minsan sa daming mga encouragement sa Facebook. Parang pag bubukas ka, either verse or praise or anything na-encourage ka. May mga pailan-ilan na hindi ka ma-encourage. Pero marami ito na encourage ka. At marami itong nababasa na kung saan parang laging nakapokus sa buhay natin na ang sabi, maikli lang yung buhay natin. So bakit hindi pa nga naman natin lubusin? Lalo na kung tayo mga anak ng Diyos na ipagkaloob sa Kanya. Siyempre, tayo po ay araw-araw ay may ginagawa ang mga responsibilidad. Pero ang pinaka-prioridad po natin ay ang Diyos. Sapagkat sa bawat pangyayari sa buhay natin, sa isang araw, kaya tayo po ay nananalangin o hindi, ang nasa isip natin ay nandun sapagkat may mga maraming pagkakataon hindi po natin kaya ang araw-araw ng buhay natin. Kailangan tayo minsan lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tulong para sa Kanya. Isang iglap lang, nababago yung buhay ng isang tao. Tulad po nito at tulad ng naranasan natin. Lahat tayo may takip sa bibig. Imagine, medyo natatanggap na natin. Pero saglit lang, nabago yung buhay ng mga tao. Hanggang ngayon, magti 3 years na. Pagpapasok po ako sa mall, marami pa rin sarap. At nakatakip pa rin tayo. Nabago yung buhay natin, maging negosyo at maging church. Pero ang isang bagay lang na totoo, ang Diyos natin ay hindi nagbago. Sa panahon ng pandemya at hindi, ang ating pananampalataya at ang ating sinampalatayanan, maging ang ating binasa at pinangako ng ating Panginoon, hindi po yan nagbago. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ang nagsalita. Darating ang mga pagsubok, darating yung mga bagay na mga signs na ang sabi, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya kung ini-expect ng mga tao ang isang bubuting bansa at mundo, kabaliktaran niya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Laging nandyan ang tagutom, ang gera, ang lindol, at iba't iba pang mga karanasan ng tao. Mabilis. Kaya lalo na talagang ipagkaloob natin ang buhay natin sa ating Panginoon. May mga pagkakataon minsan na tayo po ay minsan naiinggit sa mga nauna na. Lalo na kapag ang edad mo medyo senior, pataas ka na. Lalo na kung nawawala-wala na yung mga kaibigan mo, mga contemporary mo. Lumulungkot ka, no? Kasi acquitted ka na sa marami mong responsibilidad. Tapos na. Plus, ang pangako ng Panginoon, aalisin niya yung ating mga luha. Di ba? He will wipe away our tears. And one way to do that is through this, na kung saan tayo po ay kunin ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi pinapalaya po tayo sa maraming mga bagay na ating mga karanasan, lalo na po sa karamdaman. Meron tayong Diyos, meron tayong mabuting Diyos at nangako sa atin. Hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi ang kabutihan niya ay sa araw-araw. Kaya yung pagsamba natin at pasalamat sa ating Panginoon
ay araw-araw sapagkat napakabuti ng Diyos tulad ng ating mga inamin. Sa Kanya lamang tayo makakapanangan at makapagsasabing sa inyo ay merong totoong buhay at merong kasiguraduhan ng buhay. Nakaranas tayo ng kalungkutan at kabiguan, pero ito ay papalitan ng Panginoon ng kapayapaan at ng kaligayahan. Dahil ang Diyos ang nagsabi niyan, mangyayari yan. Sapagkat ang nangako ay ang Diyos at hindi ang sino ng tao. Pwede po ba tayong tumayo o tayo tumayo? Panginoon, salamat po sa inyong pangako ng inyong pagdating at ng aming pagsalubong. Salamat, Ama, sa aming Panginoong Yesus na inyong pinagkaloob na ang sino mang sumampalataya at kumilala sa Kanya ay mayroong kapatawaran ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sapagkat ang inyong pangako ay totoo, sapagkat ito po ay sa inyong mga salita at sa inyong kapangyarihan at sa inyong katotohanan. Pagpalain niyo nawa ang inyong mga salita sa aming mga puso. Dali namin ito sa araw-araw at upang kayo ang aming palaging tingnan at sampalatayan sapagkat nasa inyo lang po ang buhay at kalakasan. Pagpalain niyo po ang gabing ito at ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good evening po sa lahat. So muli po nagpapasalamat ako na sa mga dumating po ngayong gabi. So malaking bagay po ito sa akin, sa pamilya po namin, syempre po kay nanay. So as part of the program po, gaya po hapon, meron po kaming yung malapit kay nanay, pamilya na pwede po sana mag-share ng naging experience sila with nanay, kahit konti na lang po sana. Kwento ko tungkol na experience sila with nanay. So, pwede po mag-volunteer kung sino po yung gusto mag-share or siguro, okay, gusto mo ba akalain yan? Kaya po ba? Eh, wag muna. So, support sila po gusto mo? Nakumaisip pa. Magandang gabi ulit sa inyo at ako ay nakikinamay ulit sa mga naiwan ni Nanay Daisy. Bago pa na lahat, kanina pagkat ko kay Kuya Kaping na-experience sa ating ng face-to-face. Nakaka-bless po. Maraming salamat po. And anyway, marahil lang isang matatanda ko kay Nanay. First, ano siya eh, very thoughtful. In the sense na, ewan ko kung si tatay ang thoughtful o nahawa si tatay Pinkiano kay Nanay Daisy. Nahawa, ano? Kasi pag dumating sa church, si tatay Pinkiano, first na rin eh. Parang parehas na rin ng tono saka yung pamamaraan halos parehas. Although si Tatay Ping medyo talagang tahimik yun. Ang hindi ko malilimutan tuwing may okasyon. Siguro hindi kayo sa mga anak niya. Laging may kaya sabi ko very thoughtful siya. Hindi lang yung salita, kundi talagang in material things, meron siyang binibigay, hindi kailan siya tuwing Pasko, birthday, ano ba? Ay, meron isang nakakatuwa na hindi ko makalimutan na binigay niya sa akin. Kaya lang hindi ko na sinabi sa inyo tsaka sa kanya eh. May binigay niya sa akin pabango. Kaya lang, walang laman yung pabango.
ano yan siguro, 2018 yata, 2019. 2019 yata. May dumating yata siyang anak na parang sama-sama kayo ulit nun eh. Sama-sama kayo ulit. Kaya, pero hindi ko na siya namin. Kaya natatawa ako mag-isa nung ano. Sasabihin ko ba ito, hindi sabi ko, huwag na lang. Anyway, yan. Ha? Walang laman sa ibigay. Walang naman, pero nakabalot. Nakabalot pero wala siya naman. Kaya na, sinabi ko na po ngayon ha. Pero yun, hindi ko talaga makakalimutan kay nanay. Talagang very thoughtful siya. Sobra. Sobra siyang thoughtful. Kaya yun ang mamimiss ko sa kanya. Marami siguro, yung ibang natouch ni nanay ng buhay, marami yun din yung mamimiss nila sa kanya. Kaya ay, mamimiss namin kayo sa pagiging mabait niyo sa amin, pagiging thoughtful niyo sa amin. At see you soon sa tunay na tahanan nating mga anak ng Diyos. Maraming salamat ulit. Medyo nakakatawa yung share ni Jennifer. Actually, yun nga, si nanay talaga mahilig siya magbalot-balot ng maliliit. Sabi ko nga dati nung every pag Christmas or ano, sabi ko, Nay, per family na lang yung bigay mo ng gift para hindi ka nahihirapan mag-isip kung sino-sino mabibigyan mo. Eh siya gusto niya talaga inaabot siya bago pag nakikita niya, pagdating niya doon sa church, gusto niya inaabot talaga siya. Kahit, isa nga, kahit simpleng ano lang, basta may maiabot siya. So, ayun po. Meron pa po bang iba na gusto? Siguro sa Ate Dam, yung kahit ano lang po, konting ano lang kay nanay. Medyo matagal akong nawala sa CCC noon kasi nung nag-abroad sila natira kami ng Antipolo. So medyo matagal kami di nagkita. Pero natutuwa ako dito sa bagong CCC. Nagkita ulit kami ni Ate Daisy. At nung nagkita kami, ganyan yung sinasabi ni Ferdy. Dang! Uy! Sabi ko na, ano yun ganon yun no, ano niya. Ay! Sexy pa rin ng bangko, sabi niya. Lagi yung pinupuna ko rin kung ano yung suot niya. Kasi parang sinanay ko yan mahilig sa kintaban. Di ba? At saka nakaano yan, nag-aayos talaga. May mga accessories sila. So, maraming nanay sa CCC kasi. So, ang mamimiss natin, yung mga nanay na pag nawala yung isang nanay, may mga nanay pang natitira. Okay, kung nawala si nanay, pag nakikita ko sila, sila Nanay Daisy, sila Nanay Tess, sila Nanay Robertura noon, na aalala ko lahat ang mga nanay. So, hindi naman ako nalulungkot na yun nga lang, mamimiss natin sila. Pero lagi may pumapalit na nanay sa ating church, sa Body of Christ. Kaya nakakatuwa ang mga nanay na ganyan, na nakita natin na patuloy pa rin. Second floor po yung mga church natin, pero makita mo talagang a-attend sila at kitang-kita mo yung mga mukha nila na anak nila lahat yung nasa paligid nila. So, marami pang nanay tayo sa church at magiging nanay rin tayo. So, I thank the Lord for the lives of mothers who not only touch their immediate family, but other children sa church. So, I'm thankful po ako sa mga nanay na naging nanay ko sa church. Maraming nanay ako nakilala sa church. Kaya, pinapalitan ni Lord kung sino man yung
immediate nanay na nawawala sa atin, nagkakaroon pa tayo ng maibang nanay na pumapalit sa kanila. So, I thank the Lord for the life of Ate Daisy at nagagalak akong naging bahagi ako ng buhay niya at ng kanyang pamilya at kanyang mga anak. At sabi nga ni Ferdy, magkakaroon din tayo ng reunion. And I'm sure, nagkita na sila ni nanay, nag-appear na sila doon. At alam kong they're having the best time of their life. So, thank you, Lord, for the lives of mothers sa CCC. Gusto ko pang dagdagan yung Keppers kasi very thoughtful si nanay, no? So, yung ginagawa niya, minsan sabay pa nga tayo. Pag wala ka, Team Pasko, bigay mo na to Keppers kasi alam niya pag wala ka, pagka nilakad ka. So, hindi naman napagpapalit. Actually, yung pabango yun, kinuha ko yung laman. Hindi ko alam yung istorya, no? At kaya ako nagsalta kasi nung tinitingnan ko yung panahon ko, marami pong mga long sleeve doon na bigay ni nanay, pati short sleeve. Yung isang paborito ko, yung Levi's na short tapos. Yung po mga napapanood nyo sa live stream, halos galing sa kanya yun. Ang maganda po na si nanay kasi ay talagang hindi masela na hawakan ka, gano'n. Tatanong niya yung size mo, gano'n. Hindi lamang po polo, may kumpleto pa, pati yung panloob ng t-shirt. Kaya talagang nung binabanggit mo, Perch, yan talaga din yung una ko nasa isip. Kaya ako tumayo para sundan yan. So kung binigyan ka ng pabango, walang naman. Kasi may ano akong nakabalot na sapatos. Hindi. So, wala akong karanasan ganyan. Lahat ng nakabalot, very good. Ang maganda pa ito, itatanong pa niya. Pag dito pa alam yung Sunday, kumusta ba? Kasi pag malaki, papalitan pa niya. So, ganun kakasya. Kaya binabanggit mo first, sakto eh. Kasi may karanasan. At gusto ko sabihin, hindi lamang po kami ni Perch. Ang mga leaders po ng church, ang mga talagang ay pagdating naman yun talagang giveaways. Of course, hindi lang siya. Pero siya po ay hindi nakakalimutan talaga. Para po siyang actually nanay, pero parang isang kaibigan. Kasi hindi po yan masela at hindi suplada sa mga talang pagkaibigan kanya kasama ay talaga super po. Andito yung kapatid niyang bunso, no? At akala ko ang bunso si nanay. At kita ko po, gusto ko namin sabihin talaga po si nanay ko ay iba, no? Na napakabuti po sa amin. Tulad din po ng mga nanay pa na namiss din namin, maging si mama na din. No? Kaya talaga makikita mo yung mga ganito ay blessed po tayo. No? Kaya I would say really blessed pamilya po natin at ang mga kapatiran. Kaya salamat po. Wala. Baka may gusto pa pong mag-share or... Sige po. Closing prayer na tayo. At pag-pray din natin, alam ko darating si Arvin ngayon, di ba? Tapos si Luda, Saturday. So pag-pray natin, no? Ngayong gabi, dumating na kaya yan, di ba? Sa, nandiyan. Ay, praise the Lord. Si Arvin, no? O sige, tayo po tayong lahat at salamat tayo sa ating Panginoon. Lord, salamat po na tunay po na dahilan po sa inyo ay nagbago po kami. Hindi lamang po ang aming pananaw, hindi lamang po ang aming physical at material na buhay, kung hindi ang aming mga buhay na kung saan ay nais naming maging tulad ng aming Panginoon sa kanyang pamumuhay. Salamat po kay Nanay Poreo na kung saan hindi lamang po kami nakatanggap ng maraming biyaya kung hindi nakikita po namin na kumilala at sumampalataya sa inyo, O Lord, at kumikilala sa inyo
ay malaking kaligayahan sa iba sapagkat maraming bagay na magaganda na ipinamamalas nyo sapagkat ginagamit nyo ang inyong mga anak. Salamat po sa inyong kabutihan at salamat po sa kabutihan ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang gabi ito. Salamat po sa pagdating ni Arwin, sa inyong pag-iingat at dinadalain po namin din si Luda, si Bedrin at ang kanilang mga anak po. Pagdating nila Saturday, tinatanong po sila. At maging ang pag-alis ni RJ next month, kanyang pamilya, inatan po ninyo. Maging ang mga lakad namin, maging si Daisy, sa kanyang pag-alis, rin sa October, dinadalain po namin ang inyong pag-iingat sa pamilya nito. Maging ang sino man sa amin, kung meron po kami mga lakad, Lord, samahan niyo po kami. Kung meron kaming karamdaman, pagagalingin niyo po kami. At patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, ang lahat ay magsabi na. Amen. God bless po sa inyo.